Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. So in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano mo gagamitin or paano ka makakapag-trade gamit ang MetaTrader 5 application. So unang-una, syempre meron ka dapat trading account. So gagawa tayo ng trading account. So let's say meron ka na gamitin mo tong link na to, bit.ly/XM Pacman. Ayan, nakikita mo ba yan? Yan yung link, no? bit.ly/XM Pacman. Para connected tayo sa isa't isa at pag may mga programs ako, ay alam kong connected ka sa akin at kasali ka sa mga exclusive promotions ko sa aking community. Alright? So, puntahan na natin yan. So, mapupunta ka sa login page ng XM. So, all you need to do, of course, is to log in first sa iyong XM account. So, ayan, nakapag-login na tayo. So, ang kailangan naman gawin dito is mag-create tayo ng panibagong account or magdadagdag tayo. So, dito, click mo yung Go to My Accounts and then click mo itong plus button. Click natin yung Real Account and then piliin natin dito MT5. So, okay na yan, MT5. Standard account, piliin natin. Bakit standard account ang pipiliin natin? Kasi in every trade na gagawin mo sa account mo ay meron niyang kaakibat na points. At yung points na yun, mako-convert mo into trading capital. Which is, pagka nag-profit yung trades mo, gamit yung trading credits na yun, ay mawi-withdraw mo into cash yung mga kikitain nun. So, kumita ka, nakapag-trade ka, gamit lang yung points nang wala kang idinideposit na pera. And the next, leverage, okay na yan. 1:1,000 na leverage. Base currency, USD, okay na rin yan. Account bonus, of course, yes, gusto natin yan. And then, syempre, i-check lang natin yung I declare and then, continue. And then, gagawa ka na ng password mo. So, once na meron ka ng password, click mo na yung complete. And then, ito na yung account details natin. Tandaan mo, magkakaiba tayo ng MetaTrader server. Sa akin, ang nabigay sa akin is number 12. Okay, so sa video na to, number 12 sa akin. So, pwedeng sa'yo ay iba. So, next na mahalagang kunin mo is yung iyong MT5 ID. And then, of course, yung password mo. So, ngayon, pumunta tayo sa MetaTrader app. So, nandito tayo sa MetaTrader app. So, unang-una, i-add natin dito yung ating trading account. So, all you need to do is click the plus button. And then, sa Find Broker, itatype mo yung XM Global. MT5 tapos 12. Alright, so click natin to. It should be, ayan, ito na, nakita ko na, no? Available na siya rito. Alright. So, pindutin na natin yan. And then, ilalagay natin yung ating MT5 ID. So, balik tayo rito. And then, touch and hold, copy natin. And then, paste natin dito. And then, syempre, yung ginawa nating password. And then, of course, click na natin yung login. So, ayan, connected na. And of course, kailangan mong bumalik sa XM account mo para makapag-deposit ka. So, dito, click mo lang yung Go to Members area at i-click mo lang yung Deposit. And then, piliin mo, pinakamadali ay yung GCash. Kung paano ka nag-deposit, ganun din sa withdrawal. Kaya, ang sinasuggest ko palagi ay GCash para dyan din ang withdrawal. So, napakadaling intindihin na lang ito, napakadaling sundan. Ilagay mo lang yung amount dyan, tapos diretso na yan sa GCash mo. Balik tayo sa MT5. So, una, pindot ko yung quotes. Dito mo makikita yung mga pairs na pwede nating i-trade. So, pag unang login, ang dami mong lumalabas dyan. No? Ito yung mga pairs na hindi natin tinitrade actually. So, all you need to do is to click that plus button. Halimbawa, Euro USD. Tapos, click mo yung Euro USD. Okay, nawala na siya. So, ibig sabihin, na-add na siya doon sa isa. And then, gold. Ito yung favorite ko i-trade. Gold. Ayan. So, nawala na. Nalagay na siya doon. And then, sa baba, nandun na yung in-add natin. Yung Euro USD at saka gold. Alright? So, halimbawa, click natin yung gold. So, dito na tayo ngayon sa chart. Okay? So, makikita mo, nandito na yung chart ng gold. Alright? So, balik tayo sa quotes. Tanggalin natin yung mga hindi natin kailangan. So, para matanggal mo yan, i-click mo yung pencil button. And then, click mo yung trash bin. Okay? Check mo lahat ng hindi natin kailangan. Yan. Iwan natin yung dalawa, Euro USD at saka gold. And then, delete. So, na yan, nabura na siya.
dalawa na lang. Alright? So, dito sa trade na button, silipin natin yan. Dito mo makikita yung pera mo. So, syempre, hindi pa ako nag-deposit, kaya zero pa to. Pag nag-open tayo ng trade, lalabas dyan. Lalabas dito yung mga trades natin. Okay? So, balik tayo sa chart. Okay? So, dito makikita mo, dito na yung sell button, nandito yung buy button. And then, itong gitna, ito yung ating lot size. Alright? So, kapag gusto mong taasan yung lot size, click mo lang yung ito, yung arrow up. Kapag gusto mong bawasan yung lot size, click mo lang yung arrow down. Kapag gusto mong i-adjust yung lot size, click mo lang yan syempre at ilagay mo kung ilan yung lot size na gusto mo. Pwede mo rin i-click yung arrow pataas or arrow pababa para mabawasan. Okay? Ang pinakamaliit na lot size syempre is 0.01. And then, pagka-ready ka na, pwede mo nang click yung buy at sell. At pag naklik mo na yung buy at sell, lalabas na yan dito sa trades, yung mga trades mo. So ngayon gagawin natin, lalagyan ko ng pondo to para mapakita ko sa inyo kung paano mag-open ng trade, paano mag-close ng trade, at kung anong itsura. Ayan, so for this video, naglagay ako ng $27 sa account ko para makapag-trade tayo. Mapakita ko sa inyo kung paano mag-execute ng trade dito. So punta tayo sa chart. So nandito tayo ngayon sa chart ng gold. So bago lahat, syempre may nakikita kayong indicator sa aking chart, no? Yung kulay puti at saka red. So para makapaglagay ka ng indicator dyan, kailangan mo lang i-click ito. Yan, ito. Okay? Click mo yan and then makikita mo dyan, naglagay ako ng dalawang moving average. So kung gusto mo magdagdag ng moving average, i-click mo lang yung F+, yung function plus. So ito yan. Okay? So click natin yan and then pipili mo na rito yung gusto mo. Okay? So it's up to you kung anong indicator. So syempre, yung ilalagay mong indicator dyan, yung alam mo kung paano gamitin. Ganoon din dito sa indicator window 1, naglagay ako ng RSI or Relative Strength Index. Ito yan. Okay? So, dito mo rin siya malalagay. Yan yung kailangan mo. Alright? So, ngayon, mag-open tayo ng trade halimbawa. So, yung lot size, pwede mong i-adjust yan, no? Adjust mo lang to, click mo lang yung pataas o kaya pababa. Okay? So, halimbawa, ang lot size natin is 0.03. Tapos mag-open tayo ng trade para lang mapakita ko sa inyo kung ano magiging itsura ng trade. So, let's say, ang gusto kong trade dito ay based sa nakikita ko sa chart. Okay? Ay, let's say, magbabay tayo. Alright? Kunwari lang, no? Kunwari lang, magbabay tayo. Pero totoong pera pala ito trade natin. Pero okay lang, kung matalo man, for example lang naman. Okay? So, i-click natin yung buy. Yan na. Pagka first time mo mag-open, i-click mo yung accept terms, no? Okay, and then ulitin mo. Kasi hindi siya na-buy, no? Yan, yan. Yan na, may buy na tayo. Ito na yung trade mo. May buy na tayo at 0.03. Ngayon, pupunta ka ngayon dito sa trade button para makita mo yung ongoing trade mo. Ayan na. Ito na yung ongoing trade natin, no? Gumagalaw na siya. Okay, so right now, negative pa. Ito yung drawdown, no? Pagka nagkulay blue yan, ibig sabihin running profit na. Ang next na gagawin mo, tulad yan, nag-running profit na siya. Next na gagawin mo, stop and hold. And then, click mo yung modify position para mailagay natin yung ating stop loss at saka TP. Okay? So, halimbawa, maglalagay tayo ng stop loss, let's say, 2280. Tapos, ang TP is, let's say, 2290. Okay? So, then, click mo yung modify. Yan. So, okay na. So, ngayon, pag tignan mo yung chart, meron ng nakalagay na TP at meron ng nakalagay na SL. Okay? So, yan yung linya na yan. No? Ito, yan yung linya na yan at saka yung linya na to. Yan yung ating TP at SL. So, pwedeng kalimutan mo na yan, no? Lalo na kung alam mo yung ginagawa mo. O kaya naman, kung let's say, kinakabahan ka na at okay ka na sa profit na to, pwede mong tap and hold, pwede mo yung i-tap and hold, and then click mo yung close position. Pag pinut mo na yung close position, magiging close trade na yan. So, win or lose na yung naging resulta kung ano yung price yan. For example, close natin tong close position. Yan. Okay. So, tapos na, no? Nadagdagan na yung ating balance. Tikigit mo ngayon yung history para makita mo yung nangyari sa account mo. So, ayan na, no? So, nag-transfer tayo ng $27.85 tapos naka-profit tayo agad ng $1.83 sa example na to. Alright, makita mo dyan kung magkano yung naging profit mo. Alright, so ganoon lang kasimple kung paano gamitin ang MetaTrader 5.
All you need to do is siyempre pag-aralan mo kung paano mag-trade dahil pwede kang manalo dito, pwede ka ring matalo. So kung gusto mo pang matutunan kung paano mag-trade, make sure na naka-subscribe ka sa aking YouTube channel at naka-follow ka sa aking social media accounts. Ilalagay ko dyan sa baba, sa description box, yung mga links ng aking mga social media accounts. So yun lang. If you have questions, feel free to send me a message. Ciao!